Nasa linya ngayon si Dr. Alfonso Baldonado III, ang pinuno po ng Training Division ng PDRRMO sa Iloilo. Magandang umaga po, Dr. Chief. Yes, Mama. Magandang umaga po from Iloilo. Yes po. Sir, kamusta po ngayon ang sitwasyon dyan sa Iloilo? Meron po ba tayong casualty? As of now po, no, may isa po tayo na naiulat dun sa may Dumangas, no. This is from one of the municipalities of Iloilo. And then this is a drowning incident po, gawa ng ang bahay nila is made of very light materials, and then naano po yung bahay kasama po yung isang 55-year-old na babae. Oo. Meron po ba tayong mga hinahanap pa rin dyan sa Iloilo? As of now po, lahat po ng mga nawala kahapon are successfully rescued na. Thank God. Diyan din po ba ay may mga naitala po na sugatan? Kung meron man, ilan po ito? Very minor po. Usually po, mga ano lang, mga bali, gawa ng natisod. Or yung mga iba naman is yung umakyat sa bubong pagkatapos medyo napilayan po ng konti. Oo. Sir, pero as of... Sige po, sir. Sige po. Yun pong mga incidents natin are very minor. Except lang dun po sa naiulat kahapon at 6:21 p.m. sa may Dumangas. Oo. Pero may mga naitala rin po ba tayong pagbaha sa iba't ibang barangay o lugar dyan po sa Iloilo? Ano pong mga pinaka-apektado kung isa lang sakali? po, we have dun sa municipality ng Lemery, pero very minimal po ang pagbaha. In the same way, no, we are saying that medyo maswerte po yung Iloilo kasi medyo manipis yung ulan dito, hindi kagaya ng mga ibang parts ng naiulat kahapon. Okay, sige po. So sa Iloilo province po, sir, no need to declare state of calamity? As of now po, we are still waiting for the terminal report. And as of the moment is medyo hindi po masyadong apektado yung Iloilo compared sa mga ibang mga probinsya natin. Ay, salamat po naman. So doon po sa 42 na mga munisipalidad sa lalawigan ng Iloilo, so far po Dumangas lang ho ang inyong natanggap na report na may casualty at ito ho yung pinaka-apektado? Yes, sir. Sir Ted. As of the moment, yan lang po ang naiulat kapon. We are really targeting for zero casualty. Yung nangyari is that yung naanod yung bahay gawa ng malakas na hangin, and then try ding isalba ng kapatid pero hindi po talaga nakuha. Tapos na-declare po na dead on arrival sa Duremdes District Hospital. Opo, sige po. Sa Iloilo City, Gid, kumusta mismo sa Iloilo City? Sa Iloilo City, as of today, suspended pa rin po yung work and classes on all levels. Sa Iloilo Province naman po, is nag-resume na po yung trabaho dito sa Kapitolyo. And pero yung mga classes, no, we have 34 municipalities na nag-declare ng suspension of classes at all levels. Opo. Meron na ho kayong kuryente? Yes po. Yung majority ng mga ano natin is restored na po yung kuryente dito sa Iloilo. Okay, sige po. Very good. Sige po. So salamat na marami at we are relieved to know na hindi ho kayo ganong naapektuhan dyan, bagamat po ang fifth landfall ni Tino ay dyan po sa Iloilo City. Doctor. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, Sir Red. Opo. Madamong salamat, Gida. Thank you. Salamat po na marami. Si Dr. Alfonso Baldonado III. Siya po ang Chief ng Administration and Training Division ng PDRRMO sa Iloilo. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!